So ayun mga kayo, kagaya ko rin ba kayo na problema dito sa mga daga? Ayan, dito sa bahay mga kayo sobrang daming daga at nakakapinsala na ho kasi talaga. Katulad niyan mga kayo, ayan o, nginat-ngat ho yan ng daga. Kasi dati dito nakalagay yung ano namin, yung lagayan ng mga plato namin. So ang ginagawa nila, sumisiksik sila dun sa ilalim ng lagayan ng plato. So minsan dito sila sa ilalim ng gas stove. So doon po siya dumadaan mga kayo, din sa butas na yan. Papunta yan dito, hanggang pumupunta yan dito mga kayo. Hanggang umiikot ho talaga hanggang dito. Yan. So ngayon mga kayo, meron akong naisip na paraan para kahit papano ay mapigilan natin yung mga daga na ito. Kahit paano mapatay natin yung iba sa kanila. So ito yung gagawin natin mga kayo. So gagawa tayo ng lason para sa kanila. So syempre yung kailangan natin is yung baking soda. Ayan mga kayo, baking soda. So mura ko lang siya nabili, 18 pesos lang po siya. Ayan o, kita nyo ba? 18. So at syempre yung harina. Ayan, kailangan natin yung harina. Ito yung harina mga kayo. Ayan o, actually yung harina minat-ngat na rin po yan ng daga. Ayan, tingnan nyo yung plastic. Yan, mingat-ngat na ng daga. At syempre kailangan natin dito ng asukal mga kayo. Yan, asukal. So kung puti pwede rin, pula pwede rin. So ngayon yung gagawin natin, imimix lang po natin yan para magmix yung tatlo na yan. Then maya ilagay natin sa mga gilid-gilid. So syempre hindi tayo maglalagay ng kaunti lang. So dalawang lagayin lang tayo mga kayo. Dito at saka dito. Dito natin ilagay. Dito lang natin ilagay. At saka dito. So ito na itong mga hindi ko na ginagamit. Yan, takip lang yan ng ice cream. Then ito, hindi na rin po ito ginagamit. So ito yung ginagamit ko para sa kainan ng aso namin. So kinuha ko lang muna at hinugasan ko. Yan. So start na natin yung paggawa ng lason dito sa daga. So maglalagay lang tayo dito ng isang kutsara lang mga kayo. So tansyahin nyo na lang. Mas maraming soda mas maganda. Kasi ito yung nagsisilbing lason ho talaga. Kasi yung soda po ay lumulobo po yung tiyan ng daga. Kasi nga yung soda pang paalasa po yan. Nilalagay ho natin yan sa mga paggawa ng tinapay. Yan, kaya so yung mangyayari daw dyan is lulubo yung tiyan ng daga hanggang hindi niya kaya, ayun, mamamatay na. Ayan. So ganun lang mga ka-Q. Then lagyan natin ng asukal. Ayan, katamtaman lang yung asukal natin, ilagay natin, huwag masyadong marami. Pang patamis lang po yan para mas ganahan yung mga daga. Ayan, kasi mahilig yung daga sa matamis, hindi ba? Then next natin ay yung harina. Okay. Yung harina kahit isang kutsara lang din. Ayan, yung harina. So lagay natin dito. Ayan, tagdagan natin ng konti. Alright, okay na yan. Tingnan nyo naman mga kayo, yung ngat-ngat na. Sobrang daming daga talaga dito mga kayo. Tapos ang lalaki pa. Yung kulay itim na daga, alam nyo yun? Yung kapag nakita mo mapapa-eye ka na lang talaga. So ngayon, i-mix natin yan mga kayo. I-mix natin ng maayos. Yan, dapat nakamix po talaga siya. So salamat pala sa kaibigan ko kay Lionel sa nagturo nito. Ayan. Kasi daw doon sa boarding house nila sobrang dami din ng daga.
ito yung ginawa niya. Kaya yun, ngayon daw wala nang masyadong daga dun sa kanila. Tapos nagugulat na lang siya, may umaamoy na. May umaamoy na daga. Okay na yan mga Q. Then nakuha lang tayo dito ng mga kalahati. Ilagay natin sa takip ng ice cream kanina. Yan. Hatiin natin. Yun. Sarap niyan. Akala talaga ng daga eh. Ano niya eh. Dessert. Yan. Alright. Okay na mga Q. Then ngayon ilalagay na natin sa mga gilid-gilid. Diyan natin ilagay yung isa mga Q kasi dyan lagi dumadaan eh. Dyan o. Papuntan doon kasi dyan medyo may butas dyan palabas. Nadaga lang yung makakadaan. Then dito kasi kita nyo naman inat-ngat na. So lagyan natin dyan. Ayan. Ito na yung inyong dessert. Bahala na kayo mamaya. Ayan, lagyan natin dyan para pag dumaan sa dyan makikita niya. So ayun, sana kahit paano ay may natutunan kayo sa vlog natin ngayon. So ito ay tips na naman para kahit paano may magamit din kayo sa inyo kapag maraming daga sa mga bahay ninyo mga kayo. Sana mag-work. Hindi ba? So yun.